The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Masaya si Gu na makita ulit si Duan kaya agad siyang nagtanong kung anong ginagawa nito roon. Pero bago pa man siya sumagot, nilinaw ni Duan na hindi siya kasali sa loser faction na yun. Biglang sumingit ang dalawang nature faction members at pinagbantaan si Duan na umalis na lang kung ayaw niyang maging sunod na target nila. Pero hindi niya sila pinansin at tuloy lang sa pakikipagkwentuhan kay Gu. Nainis na ang dalawang kalaban, kaya nagsama ng pet ang isa sa kanila. Pero bago pa ito makakilos, ay pinunit agad ng pet ni Duan. Nakilala ni Gu ang mga galaw at buntot, at sinabing si Hemi ito. Tumakbo siya papunta para yakapin ito, pero napansin niyang parang bulok na ang katawan ng pet. Wala na siyang oras magtanong dahil biglang umatake ulit ang nature faction. Sinigawan ni Gu si Duan para mag-ingat, pero alerto na itong dati. Inutusan niya si Hemi na durugin ang mga kalaban, at grabe ang naging pag-atake nito, na siyang winasak ang mga pet nila kalbo. Natain na nga sa takot ang dalawa na kalaunay sumuko na lamang bago pa sila mapatay ni Duan. Bago umalis ay kinain na nga ni Hemi ang bangkay ng mga spiritual pets ng kalaban na lubos kinagulat ni Gu. Tinanong ni Gu kung anong nangyari kay Hemi. Obvious naman daw, ika naman ni Duan. Nabuhay daw si Hemi gamit ang dark magic mula sa Rakshas faction na kinabibilangan niya ngayon. Sinabihan pa niya si Gu na tigilan na ang pagsusumikap na maibalik ang pavilion, at sumama na lang sa kanya sa Rakshas. Pero imbes na sumang-ayon, inaya siya ni Gu na bumalik sa pavilion, malaki na raw ang pinagbago nila lalo na mula nang sumali ang ating bida. Sabi ni Gu, kahit isang buwan lang ng training, napaangat agad ang pets nila sa soul building stage. Pero natawa lang si Duan. Para sa kanya, si Liu Fengmang ay isang walang kwentang outsider lamang at hindi raw sapat ang ilang random pets para buhayin ulit ang pavilion. Matigas ang ulo ni Gu, alam niyang mahirap pero buo ang loob niya. Kaso, sinabi ni Duan na wala na siyang balak balikan ang pavilion, at simula ngayon, ituturing na lang niyang estranghero si Gu. Sa kabilang parte ng battlefield, masaya si Shi, nahanap na nila ni Thorn ang pang-apat nilang orb. Pero inis pa rin siya kasi kahit malakas si Thorn, parang ewan pa rin ang aura nito. Naisip tuloy ni Shi kung dapat na ba siyang magpalit ng pet. Habang busy siya sa pag-iisip, biglang tumakbo si Thorn para kunin ang orb. Nag-alala si Shi na baka may nakatago roon na kalabang nag-aabang. Pero ilang segundo ang lumipas ay wala namang lumitaw. Kaya naisip niya na safe siguro. Pero habang inaabot na ni Shi ang orb, biglang may batang lalaki na sumulpot at nagdemand na ibigay sa kanya ang orb. Natigilan si Shi dahil sa liit nito at kabansutan, ay mukhang mas bata pa ito sa kanya para magyabang-yabangan. Pero sumagot ang bata na siya raw ang master ng super cool Invincible Temple faction Chuchu basta ang haba. Napakunot noo si Shi dahil parang pangalan ng larong pambata. Inisip niya na mahina lang ito, kaya agad niyang inabsorb ang orb at sinabing wala nang magagawa si Bansot. Pero laking gulat niya nang biglang lumiwanag ang katawan ng bata. Sumulpot mula sa langit ang isang Emperor-class dragon, sobrang lakas at engrandi kaya napansin agad ng mga governor. Hinanap nila ang profile ng Bansot at nadiskubre nilang siya pala si Nishan Long mula sa 8th region. Ayon sa mga records, sumali nga si Nishan pero akala ng mga tao joke lang ito, kasi sobrang bata niya at ang pangalan ng faction niya ay parang biro. At saka, technically, hindi naman dapat kaya ng spiritual pool ng bata ang ganitong kalakas na pet. Pero ipinaliwanag ni Tanshu na may special procedure na tinatawag na spiritual pet accompany. Kung sobrang gifted ang isang bata, pwedeng i-implant ang pet embryo sa spiritual pool niya habang bata pa siya. Kung saan ang resulta ay unbreakable bond at walang limit na lakas ng pet. Nagulat si Linsu at hindi niya alam na possible pala yun. Nagreklamo pa siya kung bakit hindi siya binigyan ng ganun noong bata siya. Bakit gifted ka ba? Ribat na nga sa kanya ng kanyang kuya na lubos nitong kinabuisit. Ang pinagtataka ni Tanshu ay kung paano nagawa ni Nishan ang procedure na yun kahit wala siyang koneksyon sa malalaking faction. Sigurado siyang may kakaiba sa batang to. Balik sa battlefield ay lubos na ngang nagulat itong si Shi lalo na nang makita niya ang Emperor Pet, sabay tila napa-flashback sa kanyang masamang nakaraan. Noong bata pa si Shi, sinubukan din ng pamilya niya ang pet accompany procedure sa kanya, pero palpak. Sobrang sakit ng naranasan niya,
at tinawag siyang basura ng lahat, at mismong tatay pa niya ang tumalikod sa kanya. Ngayon, nasa harap niya ang batang naging lahat ng hindi niya naging. Pero buo ang loob ni Shi at handa siyang patunayan na kaya niyang magtagumpay kahit walang special procedure, at gagawin niya yun sa pamamagitan ng pagkatalo kay Nishan. Tinanggap ni Nishan ang hamon ni Shi at agad niyang pinaatake ang dragon niya. Napilitan si Shi na agapan ang pag-atake kaya agad niyang kinuha si Thorn at tumalon palayo. Sa control room naman, nagtanong si Linso sa kuya niya kung may saysay pa ba ang tournament, kasi halatang lamang agad ang may Emperor Pet. Pero sagot ni Tanshu na hindi ito ganun ka-simple, dahil may kahinaan din ang Pet a company. Dahil nakakabit ang lakas ng Pet sa cultivation ng master nito, at bata pa si Nishan, malamang hindi pa niya kaya kontrolin ng maayos ang dragon niya. At mukhang tama siya dahil nag-miss ang atake ni Nishan at tumama lang ang dragon sa lupa. Uminit ang ulo ni Nishan at sinisi ang dragon, pero palaban din ang dragon at sinisi ang amo niya, napakabobo raw nitong amo. Sa gitna ng away nila, ay nakalimutan na nila si Shi. Sinamantala ni Shi ang pagkakataon, pina-enchant niya ang isang bato, itinapon sa ere, tapos pinasabog sa shards para polanan si Nishan. Agad kumilos si Scale para protektahan si Nishan at nawasak ang mga shards. Pero sa proseso, nadamay ang isla na kinainis ng islang pagong. Habang distracted sila, sumugod si Shi para suntukin si Nishan. Pero may alas si Nishan, humingi siya ng 5 points of strength kay Scale, sabay biglang nagliwanag ang mga mata niya at biglang lumakas siya ng sobra, kaya basic lamang na binalibag si Shi. Hindi makapaniwala si Shi na may trainer na ganun kalakas. Habang ipinagmalaki naman ni Nishan na ito ang bagong special ability ng Emperor Pet niya. Sinuntok niya ulit si Shi, pero hindi pa rin sumusuko si Shi at sinubukan nila ni Thorn na sabay umatake. Kahit anong gawin nila, hindi pa rin nila kaya si Nishan. Napaisip tuloy si Nishan kung bakit ba ayaw sumuko ni Shi. Pero nagpapalipas lang ng oras dahil napansin niyang may time limit ang power-up ni Nishan. At nung nagdeplete na ang energy ni Nishan, ay umatake agad si Shi kasama si Thorn. Pero ang hindi niya alam, pwede palang ulitin ni Nishan ang teknik, kaya humingi ito ng dagdag na 10 strength kay Scale. At ayon, isang suntok lang, bagsak agad si Thorn. Hindi pa siya nakontento, sinundan pa niya ng hammer fist si Thorn at nang tatapusin na sana niya ang laban, ay may lalaking biglang sumigaw ng tama na siyang nagpatigil dito. Nagreklamo si Nishan sa tatay niya, at hindi raw patas na pigilan siya nito sa gitna ng laban. Pero sabi ng tatay niya, obvious na mapapatay na niya si Shi, tsaka dahil sa paganap nito kanina sa dragon, ay siguradong napansin na siya ng buong isla. Pinilit ng tatay ni Nishan na ayusin ang gulo. Sinabi niya kay Shi na kitang-kita naman na talo na siya, kaya mas mabuting sumuko na lang daw ito. Ayaw din talaga paawat ni Shi at sinabing mamatay na lamang siya kaysa sumuko sa laban. Natawa na lamang si Nishan sa tatay niya dahil olats daw ang pagkukunwari nitong masama. Wala nang nagawa ang tatay niya kundi iwan na lang si Shi at yayain si Nishan na magpatuloy na lamang sa pagkuha ng orbs. Tinanong niya kung ilan na ang nakuha nitong orb at proud na ipinakita ni Nishan ang isa. Napakamot ulo ang tatay niya at tinaas ang kamay niya. Nagpanik si Shi kasi naalala niya ang trauma niya sa ama niya noon. Akala niya ay sasaktan nito tulad sa kanya. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil pinuri si Nishan ng tatay nito kahit isang orb pa lamang ang nakuha. Naiyak na nga lang si Shi, hindi lang dahil natalo siya, kundi dahil nakita niya kay Nishan ang lahat ng wala siya, kapangyarihan at pagmamahal ng magulang. Nilambing na lamang siya ni Thorn at sinubukan siyang pasayahin. Dito na-realize ni Shi na walang silbi ang pagse-self-pity niya. Tumayo siya at sinabihan si Nishan na balang araw tatalunin niya ito. Sumagot naman si Nishan na anytime, ready siya sa rematch. Santukan din daw sabi ng like at subscribe ko, hahaha.